si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Kadante, magandang araw po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Katunying, at ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako. Ako ang unang iyong kikilatisin sa araw na ito. Opo, sabi ko nga po sa entrada natin ay kilala na naman namin kayo, pero mabuting maipakilala po namin uli kayo sa publiko. Unang-una po, ilang taon po kayong nagsilbi o nakapagsisilbi na bilang mambabatas? Kung isasali natin yung hangganan ng aking termino na hanggang June 30, 2025, ay nasulit ko na yung 18 taon na pagiging miyembro ng House of Representatives by that time. Opo. Bilang miyembro ng House of Representatives, kayo po ay isang party list representative. Sa mga panahon po ba na yun, naramdaman nyo na mas inferior o parang second-class citizen ang mga party list representatives kaysa sa mga regular congressmen and congresswomen? Nung mga unang mga years ko sa House of Representatives, more preferably, yung pagpasok ko kasi 2004 eh. Yun ay 13th Congress hanggang 2007. Naramdaman ko yung parang inferior nga kami kung ikukumpara sa mga district representatives. Pero nung mga sumunod na mga ilang taon na, at nagsimula nung makilatis nung mga kasama namin, na kung tutuusin ay mas nakahanda pala kami kung ang pinag-uusapan ay yung mga sektor na aming nire-represent. Medyo kinilala na rin kami na co-equal members of the House of Representatives. Sa loob ng halos 18 taon na, bagamat minsan naramdaman nyo na kayo po ay parang second-class citizen, national o nationwide ang inyong constituency. Ngayon, ito po isang importanteng tanong. Bakit po gusto nyong magsenador? Dahil sa ang ibang pangyayari sa buhay ko, sa pananatili ko sa mahabang panahon sa House of Representatives, meron din ako mga frustrations eh. Hindi lahat naman ng ipinaglingkod doon ay puro success stories eh. Ang karamihan din yan ay yung frustration sapagkat meron ka pang gustong gawin eh. Lalong-lalo na yung mga talagang pangarap mo para sa mga sektor na yung nire-represent. Yung maiangat mo talaga sila. Ako ang pangarap ko nga yung pagkaraan ng mga ilang panahon ay ma-wipe out yung aking sektor eh. Ibig sabihin, mapag-graduate ko lahat sa kahirapan, yung sektor na aking ginagampanan eh. Pero katulad po sa House of Representatives, although 370 ng members ng House sa Senado naman ay 24, isang boses lang din naman kayo, hindi kaya maulit lang yung, sakaling kayo panari, maulit lang yung frustrations nyo doon sa frustrations ninyo sa Senado? Ngayon palagay akong hindi mauulit eh. Bakit po? Kasi hindi nyo naitatanong, ngunit ako ay 2 beses na rin naging miyembro ng Commission on Appointments. Nakita ko kung paano ang pakikisama, kung paano ang isang issue ay nadidispose sapagkat ang Commission on Appointments ay kinabibilangan ng 12 senador at 12 congressmen. At sa maraming pagkakataon ay naipagtagumpay ko yung gusto kong ipagtagumpay kung ang pinag-uusapan ay dapat bang hirangin ito o hindi. At bago hirangin ba ito, kailangan nating maipalitaw lahat ang gusto nating palitawin kung talagang competent ito o hindi. Nagawa ko yung gusto kong gawin eh. May bentaha yung popular eh, no? Yung kung paano man sila naging popular. Pero paano nyo ba ilalarawan ang uri ng ating mga botante ngayon? Unang-una yung social media na talaga namang nung inanalyze nila yung analytics na sinasabi nila, hindi may kukumpara ngayon eh. Ako, nagtataka rin ako, pati yung pakikipag-agawan ko ng hopya. Akalain mo yung huling pagkakakita sa akin, may 4 na milyon na. Wala naman akong TikTok noon eh. Tingin nyo po ba ay dapat ng taasan o higpitan ang qualification sa pagiging mambabatas o senador? To be specific, dapat bang taasan ang qualification ng isang taong gustong maging senador? Tama lang, Katunying. Ang nagiging problema lang, kahit gaano pa ang sabihin natin na itaas natin ang requirements ng isang taong tumatakbong senador, habang hindi po natin napapalitan yung nakasaad sa ating saligang batas, hindi pa natin pwedeng gawin yun. Dahil ang sinasabi lang ng saligang batas, kapag ikaw ay marunong magsulat at magbasa, maliban pa sa may ibang mga qualities, ay pwede ka nang maging senador. Hindi naman nakalagay doon na sana yung binabasa mo, naiintindihan mo. May kilala po ba kayong senador na hindi naiintindihan yung binabasa niya? Palagay ko, meron. Kasi kung naiintindihan niya, kontrata yun eh.
Kapag ikaw ay nag-file ng COC, yun ang simula ng kontrata. Isang araw lalapit ka sa mga tao, ipapipirma mo sa kanya yung kontrata sa paraan humihingi ka ng boto. Kapag ibinoto ka, nakumpleto yung kontrata. Ngunit kahit kailan, hindi niya sinabi sa mga tao, yung sagradong kasunduan na yun, kailangang ibalik mo sa tao. Bakit po ganito yung ating kalagayan? Bakit po sa maraming batas na ginawa natin na magaganda, bakit ang kanilang ginagawa lang ay magpasa ng batas? Ngunit yung pagpapatupad ng mga batas, kahit kailan ay hindi nila ginampanan. Kung mabuti ang pagpapatupad, palagay ko mas importante yung kaysa gumagawa ng batas. Nung pong nakaraang eleksyon, 2022, kumandidato na po kayong senador. Pero ilang linggo bago po ang halalan, bigla po kayong umatras. Baka naman may mga nanonood sa atin na gustong-gusto kayong iboto ngayon tapos nag-aalala sila na baka naman bago dumating sa dulo, umatras na naman tong kadante natin. Didiretsuin ko, Katunying. Itong pagtakbo ko ngayon, wala nang atrasan ito. Kaya para mawala yung kanilang kaba, para mawala ang kanilang pag-aalala, ay sinasabi ko ng harapan sa iyo, wala nang atrasan ito. Noong po bang panahon na yun, napilit lang ba kayo? Bakit ba kayo tumakbo nun? Kasi ang insinuation naman, yung makinarya, tutulungan ako. Huli na nung nasa kalagitnaan na nung makita ko na wala naman palang makinarya ang PDP laban. Yung pong inaasahan nyo na financial support mula sa partido, hindi dumating? Wala. Ganun po. Wala. Lalo naman kay Unity. Sabi siguro, sinasama ka na nga nila sa amin. Yun naman, siyempre, pagdating ko, marami ng tao. Magsasalita na lang ako. Sinasakay nila ako, minsan nakikisakay pa ako sa mga chopper. Wala naman akong chopper. Ngayon, may nag-offer na sa akin na dalawa na yung air assets nila. So ngayon pa lang po ay meron na ba tayo dyan? Meron na. Na-check na bang... Basta naibigay na nila, gagawa na tayo ng mga kaparaanan dyan. Opo. Sobrang importante po no, yung pag dumating yung takdang oras na kailangan ninyo nang mag-advertise, dapat may pambayad kayo sa siyempre. Airtime, di ba? Siyempre. Ang mahal ngayon. Ang Siyempre, napakamahal. palagay ko, lalong napamahal ngayon. Opo. So, pati po yung get up niyo, parang nagbabago kami parang naninibago kami sa inyo Medyo siguro naging presko ng konti ngayon kaysa sa dati dahil noon nga sa bilis at saka wala namang kahandaan. So kung ano na lang yung mahila mo, maisuot mo, yun na. Pero ngayon kahit papano, naka-choreograph ng konti. Opo. Katulad itong sapatos niyo na to, pang teenager ko lang nakikita yan Oo, talaga naman kinakailangan ipakita mo rin ang kahandaan mo na mag-iba ka kung kinakailangan. Opo. Di ba? Especially ang butante po natin ngayon, malaking bahagdan ay nasa millennials saka Gen Z. Tinatawag yung bata-bata pa po. Yung pong, so in other words, sa ngayon po, hindi kayo kinakabahan, nakakapusing kayo ng gasolina pagdating ng dulo? Wala siguro kung magiging dahilan para kabahan ako sa aspeto na yan, sapagkat sila na nga ang nagkukusa na talagang tutulungan nila ako. At sa dami ng mga iba pang mga parallel groups na hindi ko nakita noon. Opo.